kita dying na, kung nakabalon kita nga hapit na tayo matay, makaingon ba ta sa makang Apostol Paul sa itong una o siguro din na sa itong belt o I have fought the good fight. Or basig na regret. Nga Lord, sayang tayo ang tuig nga akong iusikan. Nautag ka itong tuig, ihatag na ko para sa inyo. Now, ang kinabuhi, ang Christian life, nakinay sa ups and down. Kung makita na ito, di nga sama kini siya sa Osaka, lumba sa dagan. May usa ka quotation, yung siya, running away from your problems is a race you will never win. Running away from your problems is a race you will never win. Inuod ka na siya. Mga failures na ito kung talikod kita niini. Mga problema kung dili na ito at bangon kini siya. Mao kini siya ang klase sa lumba na dili kita udaog. Kung mao si kini siya sa ato Christian life. Number 1, makita natin din sa life ni Apostol Paul. Una, in verses 12 and 13, Paul's evaluation. In verse 12 and 13a, ingon siya nila, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect. In verse 13, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Now, primero nini, tubag niya Apostol Paul. Giadapt niya Apostol Paul ang kinaiya sa mga Judaizers. Usa ka sekta, usa ka grupo sa time ni Apostol Paul nga ginakontra siya. O nagakontra sa gospel. Kaya naman, ang mga Judaizers, ang ilang kaluwasan, true sa ilang kaugalingon, true sa ilang religious worship, o dinig, ipakita niya Apostol Paul nga ang ilang pagbiya sa kining grupo, dili po pasabot nga kulang siya sa iyang kaugalingon. Now, dinig, gani sa verse chapter 3 of Philippians, chapter 3, gihatag niya Apostol Paul ang iyang credential. Ingon siya din okay, kung mo na ang nasa inyo nga naging confident ka mo sa inyong flesh, then haan ko niya na. Una, makita na ito din that Paul had been circumcised on the 8th day after his birth as the law of Moses prescribed. In chapter 4, chapter 5, verse 5. Kaya naman, circumcision of the flesh was one thing that Judaizers trusted in for acceptance by God. Na kung dili ka ma-circumcise, dili ka i-accept sa Ginoo, pero kung ma-circumcise ka, i-accept ka sa Ginoo. Yung Apostol Paul na circumcise ko sa 8th day. Ikaduha din makita na ito, Paul was also an Israelite by birth, not a Gentile, Jewish proselyte. Nga wala lang siya na-convert sa pagka-Jewish, kundi in birth, siya Israelite siya. Ikatulog din ang gihatag niya Apostol Paul din, Paul was a member of the tribe of Benjamin. Now, kinsa man ni ang tribe of Benjamin? Ingon sa din, Benjamin was the younger of the two sons born of Jacob's favorite wife, Rachel. Diba? Kasi ang usa ka paborito ni Jacob mao si kisa itong gidala sa Egypt gani Joseph. O kanya namang mao si Benjamin. Then Benjamin was the only son of Jacob who was born in the promised land. Ikatulong ang pag-describe kang Benjamin, the tribe of Benjamin provided many noble warriors throughout Israel's history. Then Israel's first lawful king came from Benjamin. Kinsa kini siya king? Si King Saul. Diba? Kikan kini siya sa tribe of Benjamin.
Jerusalem and the temple stood within Benjamin's territory. Og mao kini siya kung ikaw gikan ka sa tribu sa Benjamin, mao proud gyud ka sa imong pabilingon. Og siya Apostle Paul na ani nga credential. Gikan ko sa tribe of Benjamin. Ingon ba sa dinhi in chapter 3 verse 3, for it is we who are the circumcision, we who worship with the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Though I myself have reasons for such confidence, if anyone else thinks he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Now siya is circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for the legalistic righteousness, faultless. Mo kini siya credential ni Apostle Paul nga makaingon siya nga na ako niya na kung mao na siyang basihan sa kaluwasan. Pero pasalamat si Apostle Paul kung nakita niya o i-describe niya din nga kining tanan rubbish, nothing atubangan sa Ginoo. No good works improve our standing before God. Kaya kaluwasan, dili kini siya base sa ato ang attainment. Wala kini nag-base sa ato ang gihimo. Wala kini nag-base sa ato ang credential. Nag-base kini siya sa grasya sa Ginoo nga naglihok sa ato ang kasing-kasing. Ug salamat niya na tungod kaniya kita karon. Ug mao kini siya ang ato ang purpose sa paghimaya sa atong Savior nga mao si Jesus Christ. Kung na natin sa Apostle Paul sa pag-evaluate kabalo sa pagsulat niya sa Philippians, gikan sa pagkaluwas niya, ang uban ng mga commentator sa gasulti, 40 years. Grabe no, 40 years na nininga nga time. Pero ingon siya ni Apostle Paul, dili pa enough ang ako nga pagpanglakad sa Ginoo now. Kung i-evaluate na ito nga itong kabulingon karon, gikan sa pagkaluwas o karon pila na tagatuig. 10 years, 15, 20, gawin makaingon kita nga, enough na ni. Sometimes makadungog kita nga, katong yung people pa kami. Grabe, na mo, kadasig, nag-appeal sa choir, fellowship na. No question yan na. Ang question, bawagin siya, kumusta karon? Nagapadayon pag ikaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Layman ka man karon, bumiso ka man karon, dasigay ka sa una sa young people. No question ni Ana. Ang question, karon, are you still doing God's work? Nagapadayon pa ba ka sa pagpangalagad sa Ginoo? Kalimtan na nato ang atong past, kalimtan na nato ang mga failures nato sa past, kalimtan na nato ang mga success sa past. Ang atong munaon karon ang ugma og karon kung saan nato sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug mao kini siya dinhi kang Apostle Paul, he was handpicked to the apostle to the Gentiles. God was using him to record the inspired words of God. He was it seems that Paul had all his ducks in row and was making the grave for Jesus. Pero ingon si dinhi, no, wala man akong abot. Tungod kay ang goal ni Apostle Paul, mao kini siya, Christ likeness. Dili kin nato ma-attain dinhi sa kalibutan kining perfection. Pero mao kini siya ang atong goal. Someday yata kini sa Ginoo sa tuwa sa pag-abot niya dinhi pagkuha kanato. Paul's response to his own life was a mark of spiritual maturity. Ang usa ka sign sa usa ka nagatubo na Kristohanon, siya dahang moingon siya sa iyang pagalingon, dili pagid enough ang akong mapagpangalagad sa Ginoo. Ako pagid nagtugingon, ug ako pagid paningkamutan ang akong pag-serve sa Ginoo. Beware kita sa mga taong nag-ingon, tama na ni ang akong mapagpangalagad sa Ginoo. Yan ako sa time, sa tama na edad, no, Christian, samtang na ako kay ikusog, samtang buhay pa kita, ang atong pag-serve sa Ginoo, nagapadayon.
ug mao kini siya. Ni Apostol Paul, na-realize ni Apostol Paul that he was not perfect. But he was not content with it, that caused him to sit still with the Lord. Ug mao kini siya nga daghang nga mga tao nga nagka-discourage, mga Kristohanon nga nagka-discourage sa iyang Christian life, sa ilang pagpangalagad sa Ginoo din ang resulta nag-quit sa pagpangalagad sa Ginoo.